Alam nyo ba mga kaberks, kapag nagpupunta ako sa mga handaan, ang unang-unang chinecheck ko talaga pansit. Kahit araw-araw na kainin ko pansit, talaga hindi ako magsasawa. Paborito ko talaga to Kakatapos nga lang ng Holy Week last week, kung napanood nyo, araw-araw, puro vegetable yung mga inuulam natin. Gulay, tortang talong, at kung ano-ano pa. Pero ngayong araw, gagamit na naman tayo ng karne. Hiniwa ko lang tong mga karne na to ng maliliit. Kasi nga, gagamitin ko to para sa pansit. Ito toasted ko lang siya ng konti. Yun, nung na-toasted na natin, dumami naman yung mantika niya. So, sasalukin ko lang tong mantika para ilagay ko dito sa baso. Pwede kasi natin ipanggisa to sa mga susunod na lutuin natin. Hindi ko na inlist dito sa kawali yung mga niluto kong pork. Dito ko na rin iginisa yung mga aromatics natin. Bawang, sibuyas. Saka ko lalagyan ngayon ng 2 basong tubig. Bakit 2 baso ng tubig? Para pakuluan natin yung ating mga karne kasi matigas pa yung mga yan. At isa pa, yung ating mga na-toasted na mga pork, kapag kumulo na yung mga yan, lalambot na sila, tapos yung magiging sabaw niya, magiging malasang-malasa pa. Tamang-tama para sa lulutuin kong pansit ngayon. Saka ko lalagyan ngayon ng upo. Bakit upo? Ito kasi yung available na vegetable dito sa ref natin. Siyempre, titimplahan ko na ng paminta, ng toyo, at saka ng chicken powder. Pwede ring beef powder, pwede ring pork powder, pwedeng bechin, pwedeng basta bahala na kayo kung anong gusto niyo yung pampalasa dyan. Nilagyan ko na rin ng konting bouillon concentrate at saka ng sweet soy sauce. Hahaluin ko na lahat ng mga ingredients na yan para mas masarap yung sabaw niya. Di ba nga nasabi ko na sa inyo dati, kapag masarap ang sabaw na gagamitin nyo sa pansit, sigurado masarap yung pansit na lulutuin nyo. Isinunod ko na nga pala yung mga carrots. Pagkatapos nung malambot na yung carrots, ilalagay naman natin ngayon itong mga pansit. Bihon na lang na noodles yung nanditong natira sa bahay. Mas masarap sana nga to kung sotanghon. Pero dahil ito lang ang available dito sa bahay, ito yung gagamitin ko. Tapos tinakpan ko siya saglit. Mga 1 minute lang. Pagkatapos ng 1 minute, ito na nakilabasan niya. Malambot na yung ating mga noodles. Saka nga pala, nasabi ko na rin sa inyo, hindi ko binababad sa tubig yung aking mga noodles. Sotanghon, bihon, kanton, lahat yan, direkta ko na sinasahog dito sa aking sabaw para masipsip nila yung masarap na lasa ng sabaw. Saka ko na inilagay itong ating mga cabbage. Napaka-cabbage yung available, yan yung ginamit ko. Kung may mga available na vegetable pa nga dito sa ref, baka isinama ko na rin dito sa pansit na niluluto ko. Mas masarap kasi yung pansit pag maraming gulay. Pampinali ko, nilagyan ko ng green onion on top. So ayan na, luto na kaagad yung ating pansit. Nakita nyo may sabaw pa ng konti, maya-maya lang magdadry na yan, wala na yung sabaw na yan. Sisip-sipin na ng pansit yan. Tikman naman natin ngayon kung ano na ang lasa nitong pansit na ginawa ko. Hindi ko pa natatry, hindi ko pa natitikman, hindi ko pa nalasahan. Ngayon pa lang natin titikman to. Sana hindi maalat at hindi rin matabang. Simpleng-simple na luto ng pansit, saka ng upo, saka konting baboy. Panalo na mga kaberks. Ayos! Tara, kain na tayo. Magandang araw po, Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawang mapapagrabe. Mga kaberks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang